Isang magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Isa na namang pagkakataon na tayo po ay makipagtagpo sa ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ating online midweek encounter with God. At saan man tayo naroon, tayo po ay nasa ilalim ng pagmamahal at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ngayon po ay October 30, tamang-tama po sapagkat kasama ng long weekend, may wellness break, tayo po ay nasa bakasyon. Lahat ng mga tao ay nasa bakasyon, baka namamasyal yung iba. Pero nakatuon tayo sa ating pong pag-alaala sa ating mga mahal sa buhay na nakauwi na sa piling ng Panginoon. Nakapaglinis na po ba kayo sa sementeryo? O nakadalaw na po kayo sa puntod ng inyong mahal sa buhay? Sapagkat bahagi yan ng isang magandang kulturang Kristiyano na atin pa rin tinitignan na mahalaga. Basahin ko lang po ang isa sa mga teksto natin sa Pilipos chapter 3 verse 20 at 21. Sabi niya po, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kaya manalangin, dakilang Diyos, patuloy niyo po kaming sakupin ng iyong pag-ibig, ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming buong pagkatao. Na sana po makita namin ang iyong pong layunin sa bawat pagkataon. At sa mga ganitong mga pagdiriwang, pag-alaala ng mga mahal sa buhay na nauna nang nakauwi sa iyo, patuloy na makapagbigay ng mensahe sa bawat isa sa amin na kasalukuyan pang nakikipagbuno sa takbuhin dito sa lupa. Balit alam namin, sapagkat kasama ka namin, magtatagumpay din po kami at makauwi po kaming matagumpay sa piling mo. Pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mahalaga yung pagpaplano sa buhay. Ano ang ginagawa natin ngayon ay mayroong kinalaman sa kinabukasan. Yung iba po ay pinagpaplanuhan nila yung kinabukasan as in ano ang mangyari kapag namatay na ako. Yung bang pinaghahandaan ang mayroong maiwan na mana, mayroong maiwan na bahay, mayroong maiwan na alaala sa mga anak. Yun din yung dahilan kaya laging sinasabi ng mga magulang na mag-aral kayong mabuti sapagkat yan ang pamana na iiwan namin sa inyo na hindi mananakaw, which is totoo naman. Pero lagi kong sinasabi na lahat ng mga yan ay totoo pero pangalawa lang yan. Sapagkat ang lagi kong iniisip, mayroon pang mas magandang bagay, mahalagang dapat na pagtuunan ng pansin ng tao. At siyempre po, hindi dahil pastor ako, kundi yan ang nakasulat sa banal na kasulatan, ay ang buhay natin sa kabila. Maliwanag yung sinabi sa teksto natin na tayo po ay mga mamamayan ng langit. Tagalangit po tayo. Hindi tayo taga rito sa lupa. Ang citizenship natin ay sa heaven. Ibig sabihin, taga doon talaga tayo, pansamantala lang na nandito tayo sa mundong ito. Kaya, yun yung dapat nating paghandaan.
Mayroon akong nabasa na isang article, ang sabi niya ay, plan your funeral. Dapat daw ay pinaghahandaan natin kung paano tayo mamatay. Maliban doon sa kanina na dapat secured yung mga maiwan natin. Pero mayroon palang mga tao na pinaghahandaan talaga ano yung funeral home daw na gagamitin. Dapat nakapili ka na daw kung burial ba yung tatabunan o cremation. Anong klaseng casket yung gagamitin. Ano yung mga last wishes mo, dapat nakasulat in writing. Tapos, siyempre pag yayamanin yung last will and testament. Pag namatay ka, sino yung mga guests? Pero alam mo pa ba yun kung sino yung mga pupunta? Ako, yung isang naisip ko dati nung nagkasakit ako ng cancer. Sabi ko, siyam na gabi, siyam na araw akong ibuburol, may siyam na speaker na ako na iniisip kung sino. At para sa akin, pwede naman, pero hindi naman masyadong mahalaga. Pero naalalang kwento na mayroong isang tao na may taning na siya, malapit na siyang mamatay, ilang buwan na lang ang ibinigay sa kanya. So, nagpagawa na sila ng nicho, bumili na yung ataol, nandoon na sa kabilang kwarto yung ataol. Pero, yung kwento po, hindi siya namatay. Nabuhay pa siya ng matagal. At yung kwento na yon ay nabigyan nila ng magandang siste. Nasabi nila, maganda palang pagpagawa na ng nicho at saka kukuha na ng ataol para mahaba ang buhay. Pero ang totoo po, ang buhay kasi regalo po ng Diyos at lagi katulad ng lagi ko pong sinasabi, siya ang nagbigay ng buhay, regalo niya yan sa atin at siya lang ang mayroong natatanging kakayahan o siya yung mayroong authority na kunin yan. Ang mahalaga po, yung tayo po yung pinaghahandaan. Di ba lagi natin sinasabi na yung maliit na guhit sa lapida ng kung kailan ka pinanganak at kung kailan ka mamamatay. Ayun yung mga bagay na ginawa mo at pinagdesisyonan mo sa buhay na sana ay para sa ating Panginoon. Mayroong kinalaman sa ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya natin, yun yung magpapatunay. Kasi para bang kung ikaw ay citizen ng isang bansa, citizen ka halimbawa ng US, parati mong iniisip na makabalik ka doon kasi yun yung final destiny mo. Tayo po na mamamayan ng langit, citizen tayo ng heaven sa piling ng Panginoon. Dapat yun po yung pinaghahandaan talaga natin sapagkat yun naman talaga yung ibinigay ng Panginoon. Kaya tayo nandito, nabinbin po tayo dahil nagkasala ang tao. At yan po yung isang magandang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya sumuko sa atin hanggang sa lahat po tayo ay makabalik. Katulad ng pangako niya na kapag handa na ang lahat, babalik siya uli kasi isasama tayong lahat sa kanyang kinaroroonan. Balikan po natin yung punto ng pinag-usapan natin. Paano natin pinaghahandaan ang buhay sa kabila sapagkat yan ang mahalaga para sa atin. Basahin ko po uli sa atin ang isa pang teksto sa 1 John chapter 5 verse 11 at sa mga sumusunod na mga talata. Sabi niya po, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan
At ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. So, si Kristo yung tumubo sa atin upang yung buhay na walang hanggan na orihinal na plano ng Diyos ay mananatili pa rin sa atin. Kasi according to creation story, nung inayos ng Diyos yung mundo, tinawag niyang Garden of Eden sapagkat napakaganda, nandun ang lahat ng pangailangan. Ang original na plano ng Diyos ay doon titira lahat ng mga tao. Kasama natin siya at hindi tayo mamamatay. Pero sumuway ang ating unang mga magulang. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nawala sa atin. Namatay tayo spiritually. At ang maganda po, yung pagkakasala natin, ginawa ng Diyos ng paraan sapagkat ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya na mawala sa atin yung buhay na walang hanggan, at ayaw niya na hindi tayo titira sa paraiso, sa langit na ipinagkalob sa atin noong pamanguna. Kaya namatay si Kristo para sa atin, niala niya yung kanyang buhay, yung kanyang banal na dugo na tumulos sa Kalbaryo, yan po ang humugas sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya dyan, ipinagkalob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Yun, inialay ng Diyos Ama yung kanyang anak at yung anak namatay siya para sa atin. Yan yung pinakasentro ng ating pananampalataya sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob pa rin. Pag makita natin po, it's another chance na kamtan pa rin natin yung buhay na walang hanggan doon sa langit, na pwede natin sabihin na sinayang na natin, pero ginawa ng Diyos ang paraan at naligtas tayo sa pamagitan ng kanyang initiative. Namatay si Kristo, binayaran ang lahat ng argumento ng kaaway para tayo ay hindi maligtas at hindi tanggapin ang buhay na walang hanggan. At kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay maliligtas at tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Huwag nating sayangin. Yun yung challenge dito eh. Huwag nating sayangin. Una, para sa ating sarili. Pero, yung kung tayo po ay ligtas na at mayroon na tayong katiyakan dahil tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, pinagsisihan na natin ang mga kasalanan at nabubuhay tayo ngayon dahil sa Kanya. Gusto nating mapapurihan siya, gusto natin. Pero paano yung iba? Yun yung final challenge. Marami pang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. At yan ang isang kailangan nating pagpursigihan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon, ang regalo ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, na tayo ay maligtas, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at doon tayo sa langit titira kasama ang Panginoon. Sa isang araw, bukas o sa November 1 or November 2, dadalawin natin yung mga namatay nating mga mahal sa buhay. Pero laging yung tanong ay sa atin. Kasi tayo yung buhay pa. Tapos na sila ng kanilang takbuhin.
paano natin pinaghahandaan ang buhay sa kabila. At paano natin ipinaghahanda din yung ating mga mahal sa buhay, yung ating makamag-anak at makakilala. Sapagkat yan ang pinakamagandang regalo ng Diyos. Pinaghahandaan natin ngayon sa panahon na ito, sa buhay na ito, yung walang hanggan. At lagi, ikumpara sana natin, katulad ng lagi kong sinasabi, ang buhay na walang hanggan ay parang isang malaking bilog. At yung kayang abutin ng buhay natin dito sa lupa, 150 o 200 ay isang maliit na tuldok lang. Pero minsan, guilty tayong lahat dito na mas nabibigyan natin ng pagpapahalaga yung buhay natin ngayon. Hindi natin masyadong pinaghahandaan yung buhay sa kabila. Napapabayaan natin yung mga bagay na espiritual. At yan po ang isang challenge para sa ating lahat. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, gusto ko pong i-challenge tayong lahat na kung tayo ay ligtas na, i-renew natin at ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat Panginoon sapagkat hindi pa ako karapat-dapat. Pero tinanggap mo ako at binigyan ng katiyakan. At para naman sa iba, tayo po ay magpursige na sila man po ay makakilala din. O kung nakikinig ka ngayon, kaibigan, kapatid, at gusto mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa buhay mo ay ang tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, narinig po namin ang iyo pong paanyaya. Pagkilala na namatay ka sa krus para sa amin upang bayaran ang aming mga kasalanan, upang makabalik kami sa nawalang biyaya na kami ay tagalangit at doon kami mamamalagi magpakailanman kapiling ka. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. Tulungan po kami na maranasan ka at mabuhay kami araw-araw na ikaw po ang siyang mabigyan ng parangal. Sa iyo po ang karangalan sa lahat ng aming pong magagawa at mangyayari sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang lahat ng mga makarinig ng mensaheng ito at ng panalangin ito upang sa anumang kanilang kalagayan magtagumpay sila, Panginoon, laban sa pagsubok at problema, laban sa pagkakasakit, laban sa tukso, laban sa kasalanan, sapagkat kami po ay magtatagumpay dahil sa iyo. Sa iyo pong papurit pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.